Mga kalingap, Hi mga kalangga! please support Wow Life TV. Thank you. Thank you! You're Mr. Good Vibes. Siguro si Kuya Wow Life. Wow Life TV. Wow Life, shoutout sa iyo bro. Kasi kung alam... Shoutout sa lahat po ng mga Kalingap Rochelle Couple Farms. Magandang araw po sa inyo. Hep hep! Hep hep! Hep hep! Pero bago ang lahat, tika lang guys ha. Wait lang. Bakit ba ako'y lagi akong di mo pinapansin? Para na lang akong laging sumusunod. So shoutout po sa inyong lahat guys no. Magandang araw po sa inyong lahat at magandang king lahat. Alam nyo naman siguro na pag yun ang intro ko, pag yun ang background music ko sa intro, alam nyo kung sino or kung ano yung i-react ko. Jiva? Pero bago tayo magsimula guys, no? So, suportahan po natin ang buong Team Kalingap. Tsaka, Boss Kalingap Rob, baka naman po, pwede, gamitin ko po muna yung video no po na upload nyo last night na noon sa Heart to Heart Talk nyo sa Rochelle po. Sana po pumayag po kayo. I love you, Kalingap Rob. Pero bago tayo magsimula guys, please do support sa buong Team Kalingap sa panguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Boss Kalingap Rob, Ate Edna Vlogs. Ulitin ko ha, nabubulol ako eh. Supportahan po natin guys ang buong Team Kalingap. Sa panguna po ni Kuya Val Santos Matubang, ang ama ng Kalingap, Boss Kalingap Rob, Ate Edna Vlogs, Santol Kalingap, Charity Vloggers or Kalingap Partners, Ruel of Malalag, Kalingap Roel, Rochelle Morales Vlogs, Kalingap Awe, Kalingap Angeli, Kalingap Dan, Kuya Brooks, Mighty Amy, sino ba? Sila ni John Lindon, Matubang Family, Morales Family, sila ni Boss Vincent Calyana. Suportahan po natin lahat guys, basta Kalingap Partners. So, yun po yun na. So ito na nga guys, alam niyo na siguro. Alam niyo na siguro kung sino yung i-react ko ngayon, no? So, Boss Kalingap Rob, hiramin ko muna yung video po, i-react ko lang po, ha? At saka maraming salamat po for the very first time na shout out nyo ang isang Wow Life TV. Tara guys, umpisa na natin. Wow Life TV, your Mr. Good Vibes. Hari pa to? Okay, hiwalay sa Kalingap. Sa tingin mo, ano yung pwedeng gawin natin? Ikaw, ano pwede Wait lang. hiwalay? Hindi. Para mawala yung ganong usapin, ganong issue na hindi kayo hiwalay sa Kalingap. Sa tingin mo, ano yung pwedeng gawin natin? Ikaw, ano pwede din gawin? Para sa akin, syempre lahat naman free po mag-comment, di ba? Lahat po free mag-express ng kanilang opinion at kanilang mga argumento. Para po sa amin na lang guys, maging na lang po, aware na lang kami sa mga ginagawa namin. Kasi syempre, lahat ng mata naman po, lahat ng mata ng mga reactors o mga viewers is nakatutok sa amin sa social, di ba? Kunting mali lang po namin, binigyan po ng issue, di ba? Yun na lang po sa akin, maging aware po kami kung alam namin na mali yung Yes, tama ka daw. yung gawain na yun, hindi na ako namin itutuloy. At syempre, ano kami, manahimik na lang din. Ever na may kunting issue man. Yes, tama. Kasi alam na natin na sa buong Team Kalingap, hindi talaga 100% nakasupport dito kay Dudong Roel at kay Langga Rachel, di ba? Ganyan yung sinabi ni Dudong Roel na 70% siguro na ayon sa kanila, pero sabi naman ni Boss Kalingap Rob na nasa mga 50% lang naman siguro. So mayroon talaga na halos kalahati talaga ang ayaw talaga sa Rochelle. So, ito lang ang masabi ko dyan, no? Na ito lang. Kasi kung bawat salita ng bawat na mga tao or mga human being na ayaw sa Rochelle, kung lahat ng reactor, especially ako or Dudong Roel, Langga Rachel, kung lahat yun isa-isahin, iriribat, malamang ang laking gulo.
Kasi karamihan sa kanila, ang gusto nilang mangyari, mawala na ang Rochelle community dito sa Team Kalingap. Hindi naman pwede kasi ayaw din mangyari yan ni Dudong, lalong-lalo si Dudong Roel at si Langga Rachel. Kasi unang-una, si Langga Rachel tumanaw ng utang na loob dito sa Kalingap. Kasi kung wala ang Kalingap, wala ang Rochelle. Hindi niya makilala si Dudong Roel. Wala siyang matatawag na Langga at hindi po sila aangat sa buhay kung wala po ang Team Kalingap. Ganyan. So hindi talaga alis yung mga yan. Lalo si Dudong Roel. Sumikat siya, tumunog pangalan niya, nagkaroon siya ng maraming fans, nagkaroon siya ng langga na mahal niya. Sinong dahilan? Walang iba kundi ang Team Kalingap. Yung kanyang tiyuhin, si Kuya Val Santos Matubang at Boss Kalingap Rab. So yun. Pero sa bagay, kaya nga sabi nga ni Dudong na hindi natin maano yung ibang tao na ma-please na may kanyang-kanyang mag-comment, ganito, ganyan. Pero, to make the story short, something like that, nag-English pa. Yatay! Mahal kita. Na talaga na mas maganda na kasi kung isa sa amin sasagot lahat doon sa mga lahat ng umaatake dito sa idol natin, gugulo po ang Team Kalingap. Pangit po yun. At buti kung magugulo, kung kami yung maapektuhan. Pero hindi. Ang lalong maapektuhan dito, yung dalawang maglangga natin. Kung lagi nilang issue ang ating itatake laro-araw, sila po yung madidiin dito. Yun lang yun kasi sila po ang punteriya ng mga taong ayaw sa kanila na which is nasa loob ng Team Kalingap. Yan. Diba? Hep, hep! Okay. At huwag na daan sa soft metal. At pilit naman po ng iba, mapilit ng iba na ihiwalay po kami. Siyempre, lahat naman po ng siguro yung mga nag-ayaw sa amin. Mostly mga 60 to 70% yan sa community talaga ng Kalingap. Hindi naman siguro. Somehow, yun sa Hindi lang siguro, Dodong. So, nasa mga 40, 50. 40, 70, 100. Mga 50% lang, Dodong. Yun. Okay. Siguro, yung may mga noon pa ng may mga galit sa amin, diba? Kasi hindi naman natin may iwasan. Siguro, yan ang gusto nila. Talagang maghanap sila ng opportunity na yun ang rason para mahiwalay kami. Kaya, Sa madaling salita dong, kunting pagkakamali nyo lang, kasi lahat naman tayo, mga tao, nagkakamali talaga eh. Kumbaga, sa madaling salita, kayo lang mismo ang binabantayan ng mga taong ayaw sa inyo na nasa loob ng Team Kalingap. Totoo yun. Totoo yung sinasabi ko, na kunting pagkakamali nyo lang, palalakihin nila yan. Yun yung totoo doon. Oo nga, ganun yun. Sinasabi ko sa inyo. ayaw talaga namin, di ba? Hindi namin i-give up para lang doon, na rason mo yun, di ba? Yung pagiging Kalingap namin na ilang years namin na andito ako, di ba? Ilang years silang na part kami ng Kalingap para doon lang sa isang rason na yun, sa isang issue na yun. Yun ang way para mahiwalay kami. Oo naman. Pangit naman yun, parang doon lang nang dahil lang sa issue, may hiwalay na agad o susuko na yung dalawa, aalis na sa Kalingap, pagbukod din sila, gagawa ng ibang community. Hindi po magagawa ni Dudong Roel nun. Kasi yun na nga yung salitang, nang dahil lang ba dyan sa isang bagay na yan, sa isang problema na yan, aalis na ko, hindi. Hindi ko iiwan ang pinsan ko. Hindi ko iiwan ang tiyuhin ko. Ganun lang yun. Sulig Kalingap ako. Yun lang, pati silang Rachel, hindi ko iiwan. Kahit pa sabihin natin mayroon kaming misunderstanding ni Kuya Val, or mayroon ba o wala? Meron ba? Alam ko wala eh. O kahit sabihin mayroon o wala kami ni Kuya Val, hindi ko alas ng Kalingap. My God, ano lang sabihin ng ibang tao? Ganun talaga. Nang dahil sa Kalingap po, andito ako, nag-channel ako, gumaan yung buhay namin. Hindi sila magpadala doon sa mga taong tumutuligsa sa kanila para maghihiwalay sila sa Kalingap. Kahit na si Kuya Val, di ba? Sabi niya kay Dudong Roel na magbukod na lang yung Rochelle community, palakasin mo tapos mag-collab na lang tayo. Pero hindi pa mayag si Dudong Roel kasi gusto niya Kalingap siya. Siguro, hindi
kami papadala sa anong mga ano dyan, mga issue dyan, siyempre challenges yan para sa amin, di ba? Nice. Yun ang sabi mo, mas pinatatag kami dito, mas pinapalakas kami, mas tinitest yung loyalty namin sa amin. Yes. Wala pa Kumbaga pala- kasi, kumbaga pagsubok lang din kasi yan eh. Pagsubok lagi kung hanggang saan ba yung tatag mo bilang isang kalingap. Yun lang yun. Sinasabi ko sa inyo, nawiwiwi ako. Ano? Ay, yatay! Game. galit sa'yo. Boss Kalinga Prab, pasensya na Boss Kalinga Prab, ginamit ko tong upload mo. Huwag mo naman kung ano. I love you, Boss Kalinga Prab. Napakatibay nila. Grabe. Sa mga reactors, wala ka bang... Minsan ba nagagalit kayo sa mga reactors? Ay, parang andito na tayo. Yeah! Tika lang. Wala pa to, malayo-layo pa yan eh. Audience! Kay Bobby! Hindi not all the time. Not all the time. Kasi syempre, pag alam natin yung reaction video niya is, alam mo, Oh, not all the time. Pag sinabing not all the time, so mayroon talaga paminsan-minsan na yung mga tao ni-react namin, minsan hindi rin magustuhan yung mga pagiging reaction namin. So what I've said kanina, tao kami. Tao lang din kami nagkakamali. Ganon lang yun. Di ba? Pero sa tingin ko, hindi ako tao. Hindi ako tao kasi hindi pa ako nagkakamali kay Dudong Roel. Joke lang Dudong Roel. Ingat ka dyan sa Davao, dito sa Manila ngayon maulan. talaga na tama. Diba? Although negative yun, pero alam mo na tama, mas pupurihin ko pa. Tinitig nyo as As criticism namin, constructive criticism. Constructive Pero pag alam mo na talagang misleading yung thumbnail, di ba? Misleading yung topic, doon ka talaga Oh, pangit ka naman yun, di ba? Mag-thumbnail ka ng Rochelle. Tapos ganyan pa yung title mo, Rochelle din. Tapos yung laman ng video mo, edgy kundi Jomcar, eh talaga mapapagalitan ka. Diba? Ganyan mga ganon yung tipong, halimbawa yung iba kasi may magagawa ng ibang thumbnail. Ito rin panawagan din sa lahat ng mga reactors. Hindi lang sa Rochelle kundi sa buong Team Kalingap reactors, no? Bahala kayo kung sundin nyo ako o hindi. Basta ito, tamang may sasabihin lang din ko sa inyo. Maganda kasi yung thumbnail na huwag yung masyadong mabigat na thumbnail. For example, na may thumbnail na may na-is na mayroong mga sinasabing mabibigat na kisyo, tapos mayroong mga words na sinasabing sobrang bigat talaga, pangit pakinggan, pangit basahin, parang ganon. Huwag nyo nang i-highlight sa thumbnail or ilagay sa title. Respeto na lang din doon sa taong nire-react. Doon sa taong nire-react nyo. So yun lang po Huwag nyo pong masamain tong sinasabi ko. Kung mamasamain nyo, hindi naman mo kung masama, baka kayo yung masama. Yun lang yun. De, joke lang. Game. Basta kahit yun, basta kung mag-thumbnail lang Rochelle yung content mo, huwag masyadong mabigat yung content, kumbaga isipin din natin yung taong nire-react natin kung ano ba ang kahinatnan nito. Huwag naman yung masyadong brutal ang thumbnail. And yung isa pa, misleading. Huwag yung misleading rin ang content mo, puro bashers, dito ganyan, tapos ang mukha ng Rochelle, tapos ang laman ng video mo, yung overload pares ni Diwata. Ay, mali yan. De, joke lang, game. Gusto mo na i-explain din sa side mo, di ba? Kasi kayo mga reactors, di ba, bago kayo magre-react, kaunin niyo pong both sides ng yung mga pangyayari, di ba? Kasi between two people yan, di ba? May Between two people that loving each other. Between two human beings like Ruel and Langarishel. Well, I am going to... Ang hirap mag-English. Ay, gatay! Game na. Huwag ka na mag-English Wow Live TV.
dininisahan ka, pero hindi mo kinuha yung side ng, Oo. ano mo, na, Kumbaga parang bias, naging bias. subject matter mo. Nung maging ano tayo, yung bias na lang, di ba? Kasi alam po natin yung, Ganito na lang, sino yung reactors na nagugustuhan mo silang magagawa ng reaction video? Ano ba? Parang ganyan, ha? Ano ba? Ano ba Kalingap Rob? Dudong Ruel, ano ba? Sa'yo Okay. mahal kita. Na walang halong ano, yung kung ano man sila, kung may napansin man sila sa inyong masama, constructive criticism yung ginagawa niya. Bigyan ka lang ng example. example po, siguro po ano, Kahit sa Rochelle, yung mga ano ng Rochelle, okay din. para sa akin syempre marami nun marami, di ba? Kasi although na Lahat po, kumbaga nga sa aming grupo, ang tingin ko sa aking mga kasamaan, sila yung pinakamataas eh. Yan na, real talk. Yun yung tingin ko sa kanila. Miss Imslep, Bro Luloy. Sila ni RC, naku, mayroong tumalsik sa hita ko. Yan, ni Yuli, mas magaling yan lahat kaysa sa akin. kahit Rochelle reactors Sa bagay, baka magtampo naman yung iba. Hindi, yung sa'yo na lang, kahit isa, ano. ano na lang po, siguro ano na lang, drama name. Oo, para ma-promote din sila. Siguro, Pwede mo i-shoutout din yung mga reactor mo, then mag-shoutout ka ng isa na nagugustuhan mong gumawa. siguro si Kuya Wowlife. Wow, Wowlife TV. wow life! Shoutout sa'yo, bro. Kasi kung alam Salamat niyo bro. na, Salamat bro. Ano? Ulit yan ang guys. Tika lang. Game. Pwede mo i-shoutout din yung mga reactor mo, then mag-shoutout ka ng isa na nagugustuhan mong gumawa. siguro si Kuya Wowlife. Wow, Wowlife TV. wow life! Shoutout sa'yo, bro. Maraming salamat to Dong Ruel Angga Rachel. Hep hep! Hep hep! Hep hep! So sweet. Pero dyan hindi ko makapaniwala na narinig ko ang aking pangalan dyan na nanonood si Wow Live TV. So, ang sa akin naman kasi, di ba lagi kong sinasabi sa mga Boss Kalinga Prab ng shoutout, no? Lagi kong, ang gusto ko kasing mangyari na paminsan-minsan, hindi naman pwedeng laging good vibes, kilig na lang. So, paminsan-minsan, may issue din. Kumbaga, isang beses ganyan, sa isang linggo, or sa isang buwan, something like that. Kasi kung araw-araw na lang issue ang ating ihati dito sa mga manonood, na alam ko namang alam nyo na alam nyo rin alam ko. Na yung karamihan sa mga fans ng Rochelle ngayon, karamihan talaga may mga edad na, real talk lang. So, pangit naman siguro ang dating kung araw-araw na lang issue ang ihatid natin sa kanila. Na from the very start, alam natin kaya nakasubaybay sila dito sa Rochelle, kay Rowell at kay Rachel, hindi dahil sa issue. Totoo yan. Nakasubaybay sila nang dahil kinilig sila at dito sila nasiyahan sa Rochelle Love Team na ginawa nung dati ni Boss Kalinga Prab na serye. So, yun. Ngayon ulit ko, naisip ko, bakit? Okay, mag-issue kasi pag sa YouTube kasi, mas malakas sa YouTube issue. Mas maraming manood sa'yo. Ngayon, issue, maraming manood sa'yo. Yang kilig, pangatlo na yan. Pag issue, marami. Pag issue talaga, maraming manonood sa'yo. Okay naman sana yan kung doon ka nabilong sa community na yung tipong content araw-araw, halimbawa, yung mga nasa Senado ngayon, something like that. Yung mayor sa Tarlac, so araw-araw gano'n, pwede yun kasi maraming manood sa'yo. Pero andito ka sa Kalingap eh. Charity at saka kilig ang nababagay dito na i-react. Pero kung mag-react ka ng issue araw, pangit na. Magiging pangit ang imahe ng Kalingap kung gano'n. So hindi ko sinasabing na bawal na mag-content ng issue. Paminsan-minsan mag-content ng issue, pero wag niyong araw-arawin. Ang isipin nyo dito, yung mga taong nanonood sa inyo, hindi na mga bata, matatanda na. Ganyan. Kung may issue man, wag nyo masyadong bigatan. Yung iba, nagmumura na, issue ganito, ganyan. Daanin nyo pa rin sa tawa, hanapan nyo ng paraan kung
papaano nyo mapatawa yung mga taong nanonood or yung mga nagko-comment sa mga live nyo or sa mga premiere nyo or sa mga upload nyo. Yung maganda doon. Basta, ang isipin natin dito lagi, hindi lang yung channel natin or ang ating sarili. Isipin din natin yung mga taong nanonood sa atin. Kasi uulitin ko, karamihan ng nanonood sa atin may mga edad na. Yun lang yun. Pangit naman po, may edad na nga, araw-araw pa issue ihatid nyo sa kanila. Baka ano pang mangyari dyan? Hindi tinakatulong. Mas maganda, more on good vibes, more on kilig. Di ba? Di, araw-araw sila masaya. Paminsan-minsan issue, pwede yan. Ganyan ang ginagawa ko. Sa isang linggo, isang araw, mag-content ako ng bashers, isang araw lang sa isang linggo, pero 3 beses. Sa isang araw. O 2 beses, gano'n. Di ba? Ay, sinasabi ko sa inyo, abay ala eh. Kasi, ang priority ko dito, ando lang tayo na sa ano na gusto kong lumakas channel ko, makilala ako. Pero, wag din natin kalimutan yung mga nanonood sa atin or yung mga nakasupport sa atin. Importante yun. Kasi kung wala yung mga yan, kung wala yung mga fans, tigbak, bagsak channel natin. Sino-sino ba yung mga nanonood sa atin? Uulitin ko, inikot-ikot ko lang yung sinasabi ko, may mga edad na matatanda na. Yun lang yan. Kung nasa community ka ng ang mga politics, o bahala ka, mag-issue ka araw-araw dyan. Daming manood sa'yo. Alam niya na, siyempre, ano talaga, yung issue, mas pinapadaan niya sa good vibes. Nice. Diba? So, mas gusto... Oo, tama yun. Tama yung sinabi ni Dudong sa akin, no? Na gusto ko pag may issue pa, maghanap ako ng paano ba to? Kasi, kung mag-live ako, mag-premiere ako, mag-tackle ako ng issue, paminsan-minsan, hindi ko mapigilan. Paminsan-minsan naaminin ko, hindi ko mapigilan. Tao lang din ako, na medyo, minsan magiging seryoso ako. Pero, mas gusto ko talaga na, sabi na isip ko na kahit may issue to dapat daanin pa rin sa makikita pa nila na yung host, yung mukha ng host na hindi galit, nakangiti pa rin, dinaan niya sa good vibes, kumbaga nag-segue siya kahit ang punto ng topic niya puro issue, kumbaga idaan na lang sa tawa. Ay hindi, gusto ganyan. Kaya nga paminsan-minsan kung may mabigat na issue, anong ginagawa ko? Alam nyo yan, nagpa-prank ako. Nagpa-prank ako, 2 beses ko nang ginawa yan dito sa Rochelle community. Diba? At least na prank, yung pag-aamin ko na prank, at least sumaya sila. Kahit man lang papaano, naibsan ko yung kanilang mga nadaramang kalungkutan. So, yun lang yun. Lalo ngayon na maraming issue ngayon ng Rochelle, aminin na natin, huwag na tayong magsisinungaling na maraming issue ngayon ng Rochelle. Totoo yan, marami. Pero kami mga reactors sa Lord, hindi kami mag-focus diyan gaya ng ginagawa ko. Sa bashers, 1 beses lang, sa isang linggo, isang araw lang. Tapos sa issue, hindi kami mag-focus diyan kasi ang pangit naman. Kasi para sa akin ang pangit kasi yung mga viewers natin, no? Yung mga viewers natin, yung iba dyan nakatungkod na. Yung iba dyan lubog na yung pisngi. Yung iba dyan, OFW, karamihan talaga, OFW. Bibigyan pa natin ng problema, bibigyan pa natin ng kalungkutan na sa ibang bansa na nga, ang bukod tanging ligayan nila or bukod tanging kasayahan nila, Rochelle love team lang, Rochelle couple. Magpuro pa to yung issue, o di, nako. Baka yung iba nakaganon na dyan. Ganon, dapat nangyari yan sa mga bashers, hindi dito sa mga Rochelle fans. Ganon lang. Ito mo, more on good vibes. Although na may napapansin siya sa amin, pero in a good way, in a good vibes yung pamaraan niya sa Okay, ayos. Thank you. So, yun naman, kung nakarang nga lang, sasangkot na naman ng Rochelle, no? Sa nakarang issue, ano? Ano yung masasabi mo doon, Insan, na halos di matapos-tapos na palagi kayong nadadamay, nasasangkot, nababanggit sa issue? Ano yung, mo doon? Na ano ka ba? Minsan ba napapagod ka na? O nasasanay ka na?
Kung ako naman si Roel, no? Ako, hindi ko makaramdam ng pagod or pagkadismaya or hindi ako sabing makaramdam na napupuno ako. Kasi unang-una, pinakauna dyan, alam nyo. Hindi ko na maramdaman yung mga ganyan, lalo na, alam nyo ba kung ano yon? Hindi ko maramdaman yung mga pagod doon. Unsyamin ako sa mga issue. Bakit lagi kaming topic, lagi kaming damay sa mga issue. Hindi na ako magpaka-apekto niyan. Bakit ba ako magpaka-apekto sa ibang tao na hindi naman nakatulong sa akin? Mag-focus lang ako dito sa girlfriend ko, sa jowa ko, na mahal ko at mahal na mahal din niya ako. Diba? Basta, bahala kayo mga masters dyan. Basta ako, kung ako si Dudong, basta ako hanggang dulo, kalingap ako. Hindi ko iiwan yung tito at saka pinsan ko. Kasi yung girlfriend ko, nang dahil sa kalingap, yung girlfriend ko, yung jowa ko, yung langga ko, nang dahil sa kalingap, nagiging kami, nakilala ko. O ba't ko? Anong rason para iwan ko yung kalingap? Nang dahil lang sa ibang tao? Nang dahil lang sa mga bases na andyan sa loob ng kalingap? O wag na, oy! Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, masaya ako. May jowa akong maganda, may jowa akong mabait. Bakit ako magpaka-apekto? Di ba? Tsuhin yung founder ng Kalingap. Sikat pa yung pinsan kong si Kalingap Rab. Ba't ko alis? Nang dahil sa dalawa na yan, nang dahil sa Team Kalingap, nakilala ako at nakilala ko tong girlfriend ko. Di ba ganun lang? Kaya ako, hindi ko magpaka-apekto. Bahala kayo mga pasos dyan. Sa mga baso dyan, sinasabi ko sa inyo, kung ayaw tumigil kakabas dito sa maglangga namin, alam ko naman na kung sino yung nangbabas dito sa maglangga namin, yun at yun din ang nangbabas dito kay Kuya Val Santos Matubang Os dito sa Team Kalingap. Nasabi ko sa inyo, kung ayaw tumigil, yung noo nyo, yung pisngi nyo, yung nguso nyo, yung buhanga, yung ilong, yung mata nyo, naku po, tutubuan kinang barikos. Alam niyo yung salitang barikos? Yung mayroong tumutubo sa paa nyo, sa hitaan nyo, yung parang namamaga yung ugat. Ganon mangyayari sa itsura nyo pag ayaw tumigil sa kakabas. Sabi ko sa inyo. Ay, yatay! Di ba? Naisip ko na lang po na part yun ng buhay namin, di ba? Pinili namin itong larangan ng pagiging social media influencer, di ba? So talagang ito yung Basta Langga Rachel, payo ko lang si Langga Rachel, no, sa Kuya Wow Live TV mo. Talang ko namang alam ni Dudong Roel to at sana sabihin din ito ni Dudong Roel sa'yo. Pag vlogger ka, content creator ka, live streamer ka, social media trabaho mo, nag-upload ka araw-araw, kumbaga sikat ka na vlogger, huwag ka na magtaka na marami kang bashers. Ganun talaga pag sikat, maraming nang babash. Pero pag walang nang babash sa'yo, ibig sabihin hindi ka sikat. Ngayon, sikat ka lang Rachel, pati nga si Boss Kalingap Rab, may bashers yan eh. Lalo-lalo si Kuya Val. So, si Rachel may bashers din. Isa lang ibig sabihin yan, sikat ka ngayon at in kasi ngayon ang Rochelle couple or ang Rochelle love team na tinatawag dati. So, yun lang yun. Kakibat nyo na talaga yan lang Rachel. Habang patagal na patagal, pasikat yun ng pasikat, patunog na patunog yung pangalan nyo. Asahan nyo rin yung mga bashers, hindi hinto yan, padami pa ng padami yung mga yan. Isa lang ang solusyon dyan lang Rachel. Don't mind the bashers. Ano pang silbi ng mga reactor at defenders mo kung ikaw yung magsagot-sagot sa mga bashers? Wag na. Kasi baka mabutasan ka lang. Masabihin pa, maldito pa silang Rachel. Marunong na sumasagot-sagot. Hindi na siya gay dati. Ganyan yung sasabihin sa'yo malamang. Basta para hindi ka masaktan sa mga sinasabi nila, wag mo nang basahin. Wag ka na mag-rebat sa mga bashers. Hayaan nyo na kami. Ano pat mayroon kayong mga reactors at saka defenders. Di ba? Sabi ko sa inyo. Okay. yung consequence sa aming hiniling larangan, magiging public, di ba? Yung pagiging social media influencer. Siguro nasasanay, di ba? Nasasanay. Oo, noon pa man na kahit sa malalag pa ako, mas marami akong basher. Kasi kaya, bakit ito ginagamit yung sigarilyo? Siyempre. Wala ka pa di ka pa napadait. Bali, hindi pa ako nakilala, di ba? So, siguro doon, mas nakakasa ako. At nung pumunta ako dito sa Daet, mas nasanay na lang, di ba? Ikaw, Rachel. Karaan lang na nabanggit ka na naman sa mga issues. Ano yung ano mo? Ano
Sasanay ka na rin. Lagi naman po ako nababangon. About nga lang Rachel, di ba? Ito yun eh. Ito yung may maliwanag dyan. Kumbaga, lagi kong sinasabi before na ang nagpapagulo lang yung ibang mga kunwari Rochelle fans pero hindi. Di ba? May nag-comment kasi doon na fans na gito ganyan about sa collaboration. Ganyan. So sabi naman nilang Rachel, pero ang punto dito nilang Rachel, hindi si Kuya Val Santos Matubang. Hindi. May nagtanong lang doon sa comment section, pero sinagot nilang Rachel na sa YouTube naman hindi naman pinagbabawal ni Whitey na mag-collab. Totoo naman 'yon. Pero ang isinumbong doon kay Kuya Val, para daw si Langga Rachel nagmamaldita na daw. Kasi sinabi ni Kuya Val na bago siya nagsalita si Rachel ng ganyan na pag hindi kalingap, pag kalingap ka, bawal ka makipag-ulap doon sa mga vlogger na hindi kalingap. Yun yung sabi ni Kuya Val. So, kumbaga, nadugtong-dugtong, kahit naman ang pinunto doon nilang Rachel, hindi naman si Kuya Val Santos Matubang. Kundi, binasa lang niya o sinagot lang niya yung nagko-comment doon sa live ng kanyang TikTok. Yun yung nangyari. Di ba? So, anong nangyari? Sinakyan ng mga kunwari fans hanggang sa lumaki ng lumaki. So, ang ending, ano nangyari? Bash. Di ba? Kaya sa mga bilog na Tama naman yung lang Rachel. Pag mga bilotable na comment, wag mo nang, kasi ikaw kasi lang Rachel eh. Huwag ka kasi magbasa ng mga bash. Huwag mo na basahin. Kaya mo na kasi dapat intindis mo na yan. Dapat maintindihan mo na yan. Sikat ka na vlogger, hindi ka lang basta-basta na vlogger, kilalang vlogger ka na. So malamang yan, ang kakibat yan, marami talagang bashers na kabuntot sa'yo. Pupunahan ka, sisiraan ka, gawan-gawan ka ng mga kwento, paminsan-minsan pa nga, mabastos na, marami pa mga pinagsasabing below the belt. So, mas maigi, don't mind the bashers, huwag mo silang intindihin. Lakad ka lang, taas noong maglakad, diretso ka lang doon sa pangarap nyo ni Dudong Roel. Yun na lang. So, si Dudong Roel, hindi na pwedeng yan kasi sanay na si Dudong Roel sa mga bashers. Basta about sa mga bashers, ipaubaya mo sa amin yan. Andito yung Rord, K-Rord, di ba? Shoutout mo minsan lang, Rachel. Kalinga, Rochelle, Official, Reactors, and Defender. So, yun lang, di ba? So guys, hindi ko na pababain to. Once again, maraming salamat po Kalinga Prab, no? Pasensya na po nagamit ko yung video nyo. At maraming salamat sa sa na-appreciate nyo sa akin po, Dodong Roel, tsaka Boss Kalinga Prab. Thank you very much po. Salamat sa shoutout nyo, salamat sa appreciation Dodong Roel of Malalag. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat po. At your service, your Mr. Good Vibes, Wow Life TV. Hep hep! Hep hep! Hep hep!